Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na naman natin ang mga may init na issue sa lipunan. At syempre, eto na nga ho yung pinaka exciting part ng politika sa Pilipinas. Ano po yun? Yan po yung kampanya. Eto nga kampanya, alam naman po natin mga kababayan, yan po talaga yung mga may init na pangyayari sa Pilipinas kung saan yung mga politikong magkakabati noon bigla nag-aaway at yung mga magkakaaway biglang nagbabati, di ba? Ganyan no ang politika sa Pilipinas di ba? So maganda ho yan. Tingnan natin kung sino talaga yung mga matitikas, sabi nga sa ating bayan, ang matira ay matibay. Yan nga yung laging pinag-uusapan sa politika. Ito nga ngayong malapit na ang kampanya at filing na ng mga kandidato, siyempre nandyan na rin po yung mga nagdadrama. Nandyan na po yung mga nag-iinarte. Katulad itong lola nyo. Nagdadrama na po itong lola ninyo dito sa Maynila. At kung ano-ano na ang sinasabi dito kay Yorme. Mamaya, sa ending part nito, may kikwento ako sa inyo. Meron akong napag-alaman dyan kung bakit ganyang nagdadrama yan mamaya. Alam nyo kasi, itong si Madam Hani Lacuna, o si Mayora Hani Lacuna ngayon, ay tila nagagalit siya kay Yorme dahil bumabalik si Yorme sa Maynila. Dahil alam naman po natin, even if hindi pa siya ngayong oras na ito, habang nire-record natin ito, hindi pa ho siya nagbibigay ng kanyang pinal na takbuhin, gayon pa man, obvious naman na tatakbo na at babalik na mayor ng Maynila itong si Yorme. Okay? So, alamin nun natin ano bang siste at ano bang nangyayari ngayong nagpaplano ng bumalik si Yorme. At ito na nga po si Mayor Hani Lacuna, kaliwat kanan ng pa-interview at sinasabing binetray daw siya. Sa madaling salita, sa Tagalog, tinraidor ako ni Yorme. Nagdadrama na. Ito pakinggan natin Pasok. Before po ninyo in-announce itong line-up po ninyo sa Maynila, kayo po ba nagkausap ulit ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. And ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Wala lang po. Nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po. Very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you feel about that, Mayor? Definitely, I feel betrayed because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin, na kapag hindi po siya sinwerte, ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At ayan. Marami po kasi nagsasabi, bakit hindi totoo si Yorme sa kanyang sinabi? Alam nyo mga kababayan, ako, witness po ako dyan, na talagang si Yorme ay nagplano ng mag-retire na forever sa politika. Kita nyo nga, pumirma ho siya ng kontrata sa GMA. Nakita nyo naman, meron siyang ginawang nakailang sitcom din ho siya dyan. At the same time, ang laki na ho ng kanyang pinundar dun sa kanyang studio dyan sa may BGC. Ang mahal po ng mga equipment, pinakita niya po. Ibig sabihin, talagang nag-ibang linya na ho siya. Siya po ay maglilinya na ho ng entertainment. Sa katunayan, may mga pinroduce nga po siya dyan. At isa nga ho tayong sa mga mapalad na pinroduce niya yung artist po natin dyan sa kanyang Scott Media na production. At ang mahal po ng mga equipment dyan at may mga empleyado po dyan. Hindi ho biro yung ginastos ni Yorme dyan. At
pinakita niya pa sa akin yung iba mga proyekto na kung saan gumagawa sila ng video na magtuturo ng alam mo yun, yung mga curriculum sa loob ng eskwelahan at ilalagay sa YouTube at magtuturo yung mga profesor. Libre ho niyang ginagawa ho ito. Talagang wala na ho siyang planong tumakbo sa Maynila. Hindi siya po nagpaasa na sinabi niya, "Oy, hindi na ako tatakbo sa Maynila." Tas biglang back of his mind, tatakbo siya. Walang ganun. Wala akong nakita at naamoy na... Kasi noong una, hinuhuli ko talaga siya. Hinuhuli ko talaga siya kung siya ba joke-jokes lang ba itong hindi na siya tatakbo sa Maynila, hindi na siya tatakbo sa national. Ayaw na niya talaga. Kasi nga naman, sabi niya, ang tagal na rin ng panahon, bata pa po kasi siya nagsimula bilang isang konsihal sa Maynila bago siya naging mayor. Ang tagal niya na ilang years na po siyang nasa politika at pag siya pumasok sa politika, siya po'y may pagka-workaholic na tao. Yung tipong hindi nakikita sa bahay. At sabi nga niya, it's time na bumawi siya sa pamilya. At yun naman ang ginawa niya during the time na hindi siya kumakandidato. Napansin nyo, kahit kami mga banateros, kilala niya, hindi naman siya nagpapa-interview tungkol sa politika. Hindi siya nagko-komento kung saan mga issue sa gobyerno natin. Wala. Labas na ho siya. Ayaw na niya ho ang politika. Kaya nga ho siya may mga sitcom ng ginawa. Bakit biglang bumabalik? Alam nyo, bumalik po siya sa politika. Dahil alam nyo, kasalanan nyo rin, Madam Hani Lacuna. Kasalanan nyo rin po. Bakit ho kanyo? Kung hindi ho dahil sa nababoy ang Maynila, hindi na ho siya babalik. Mahal na mahal ni Yorme ang Maynila. Diyan siya nagsimula from, sabi nga, from basurero hanggang naging mayor. Mahal na mahal niya po ang Maynila. Hindi niya ho malubos maisip na yung tinrabaho niya ng napakatagal at inayos niya in 3 years bilang mayor, wala pang 3 taon na baboy ng Maynila. Wala pang 3 taon, bumalik na sa dating Maynila. Ganun ang nangyari. Hindi ho pagtatraidor, Madam Hani Lacuna ang ginagawa ni Isko. Sa katunayan, Madam Hani Lacuna, kayo po ang tunay na nag-betray. Ano ibig ko sabihin? Bakit ito nag-betray? Binetray nyo ho yung tiwala ng mamamayang mga taga-Maynila na ipinagkatiwala nila sa inyo dahil kayo ay inendorso ni Yorme, kaya naman kayo naboto dyan at nanalong mayor. Sa katunayan, mahirap po talaga ang labanan ng mayor sa Maynila. Pero madam, kaya kayo nanalo dahil kayo inendorso ni Yorme. Alam nyo, marami yung gustong tumakbong mayor ng Maynila. Yan o, isa sa pinag-aagawang pwesto sa Pilipinas, ang mayor ng Maynila. Sa katunayan po, mabigat ang labanan dyan. Kung papansin niyo, dating ang presidente tumakbo ng Maynila. Napapabalita pa yung si Aimee, di ba? Tatakbo dapat ng Maynila, pero umatras, di umano. Bakit kanyo? Hindi kasi kaya Iba ho kasi ang Maynila. Maynila is the center of the Philippines. Ika nga. Kaya nga capital po yan di ba? Hindi po ang capital ng Pilipinas ay letter P. Ang capital po ng Pilipinas ay Maynila. Yan ho talaga ang puso ng Pilipinas. Kaya nga napakatindi ng labanan dyan from Atienza, Mayor Lim, from ERAP. Ang bigat ho ng labanan dyan. Hindi basta-bastang mananalo, ikaw na isang mayor dyan sa Maynila. Yan ho ang pinakamatinding labanan, Maynila. Pero Madam Mayor Hani Lacuna, ibinigay sa inyo, sabi nga, in a silver plate. Binigay ho sa inyo ni Yorme. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, in 3 years of Yorme sa Maynila, sobra ang paghanga at nabilib ang mga taga-Maynila
kay Yorme. Kay Yorme sila nabilib, kaya kanila binoto. Hindi sila nabilib sa'yo, madam. Nabilib sila kay Yorme, kaya kanila binoto. Ang problema, yung tiwalang ibinigay ng mga taga Maynila sa inyo ay ininyong binetray. Paano? Bumalik sa kabahuan ng Maynila, nasira ang mga sistemang magaganda sa Maynila, pumangit uli ang Maynila, within 3 years na paninilbihan ninyo, madam. Yung baha kaliwat kanan sa Maynila, ang bagal gumalaw ng gobyerno sa Maynila, in 3 years nasira yan. Sa madaling salita, Madam Hani Lacuna, hindi si Yorme ang nagtraidor. Kayo ang nagtraidor sa tiwalang ibinigay sa inyo ng mga taga Maynila. Bakit tinraidor? Kasi nga, nagtiwala lang sila dahil inendorso kayo ni Yorme. Sa tingin mo, madam, kung ikaw tatakbo noon mag-isa, mananalo ka? Hindi! Malamang, matinding laban na mangyayari. At maaring hindi ka sumute. Tandaan ninyo, mabigat dyan, ha? Imagine ninyo, nung si Yorme tumakbong mayor dyan, alam niyo kung sino kalaban? Dalawang bigatin ng kalaban ni Yorme dyan. Bakit do siya nanalo? Alam niyo kung bakit? Kasi naghanap ng pagbabago ang Maynila mula sa mga bulok na nakaraan. Presidente pa nga kalaban niya dyan eh. Ganong katindi. Dahil nga din sa track record ni Yorme mula councilor to vice mayor, kaya siya pinagkatiwala ang maging mayor. And within that 3 years na mayor si Yorme, sobra yung tiwala na nag-gain ni Yorme sa mga taga Maynila. Sobra silang natuwa, sobra nilang na-appreciate ang isang workaholic na mayor. During pandemic, mantakin mo, nakatapos ng ilang condominium yan. Ilan ng nagawang ospital, ilan ng naayos na eskwelahan. Pandemya yan, madam, ha? Pandemya. Because of that, because of the works of Yorme, kaya kayo binoto. Hindi kayo binoto ng mamamayan ng Maynila dahil ikaw ay si Hani Lacuna, anak nung dating mayor. Hindi. Ikaw ay binoto dahil kay Yorme. So madam, wala po kayong karapatan na sabihin na tinraidor kayo ni Yorme. Hindi ho. Sa katunayan, kayo ang nagtraidor sa tiwalang ibinigay sa inyo ng mga Minalenyo. Nagtraidor kayo doon, pinagkatiwalaan kayo kasi inendorso kayo ni Isko Moreno. Anong ginawa ninyo? Wala. Ganito lang kasimple, madam eh. Kung masaya, kung masaya ang mga taga Maynila sa inyo, wala na sanang sisigaw dyan na bumalik ka na, Yorme. At hindi maglalakas loob si Yorme tumakbo dyan kung kayo ay napakalakas sa Maynila. Kung kayo ay merong prutas, ika nga. Kung kayo ay may nagawang maganda, sa tingin mo maglalakas loob si Yorme tumakbo ng Maynila sa pagka-mayor? Hindi. Bakit? Natalo siyang presidente. Tapos tatakbo na naman siya sa isang bagay na sa tingin niya matatalo siya? Imposible ho. Pero bakit ho siya naghagad na tumakbo muli? It's because wala po kayong nagawa sa Maynila. Nababoy ang Maynila sa inyong termino. Yun lang po yun. Real talk po tayo. Sa tingin ninyo, tatakbo si Yorme kung hindi niya sa tingin mananalo siya? Hindi. Pambihira, natalo na akong presidente. Tatakbo pa ako mayor, tapos matatalo ko? Hindi tatakbo yan kung mahina siya. Kaya siya tumatakbo ngayon kasi yun ang sigaw ng mga taga Maynila. Yorme, bumalik ka na, walang kwenta itong nilagay mo. Walang kwenta itong pinatakbo mo. Kaya bumalik ka na. Yun ang ibig sabihin no, madam. Real talk lang. Masakit pero tanggapin mo.
several occasions po na magkakasama po kami, ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. Mhm. So hindi po ba na-consider na, well, sinabi nga po ninyo na nasabi na ni dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba napag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po kasi very clear po talaga yun in fact, yung bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagbilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Servo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na... Alam mo, ito lang yun kasimple Ito, kung ikaw talagang ginawa mo yung duty mo at pinagbuti mo bilang mayor ng Maynila, you will not even talk about Yorme. Hindi mo na siguradong mababanggit si Yorme kung pinagbuti mo talaga yung pagtrabaho mo bilang mayor ng Maynila. Bakit kanyo? Alam mong mananalo ka. Bakit? Kasi tuwan-tuwa yung tao sa'yo. Hindi mo na kailangan umangkla doon sa kalaban mo. Halimbawa, ako, walang biro ito. Hindi sa pagyayabang po ito, pero bilang manager ng isang girl group, lagi ko lang sinasabi doon sa aking mga kliyente na kinukuha kami for events. Confident ako. Sabi ko sa kanila, nakalagay pa yun sa kontrata ko noon. Sabi ko, pag hindi nasayahan yung mga empleyado ninyo, kasi pag kinukuha kami Christmas party, pag hindi kayo naging masaya sa magiging resulta ng show, babalik ko sa inyo bayad nyo. Ganun kasimple. Confident ako. Bakit? I know my group is magaling mag-entertain. Magaling talaga sila. Confident ako. Kaya nga wala akong pakialam kahit na napakaraming girl group na lumalabas. Wala akong pakialam. Bakit? Sigurado ako hanggang ngayon. Ito lang ang girl group na sigurado ko ma-entertain kayo sa lahat ng aspekto ng event ninyo. From singing, dancing, and hosting, sigurado matutuwa kayo. Ganun ako ka-confident. Hindi ko kailangan pag-usapan yung ibang girl group, sabihin ko, wag yung kukunin to, wag yung kukunin to, wag yung isasama sa amin to. Walang ganun. Bakit kanyo? Wala akong pakialam Kahit sino pa isaksak mo dyan na girl group. Wala akong pakialam. Bakit to kanyo? Confident ako Kasi may kanya-kanya naman silang masasabi nating porte, pero sigurado ako, confident ako, ng total entertainment ang kayang ibigay ng aking artist. So ano ibig ko sabihin? Kung kayo, madam, ay talagang convinced na ginawa ninyo yung trabaho ninyo na tama, magaling, bilang isang mayor, hindi nyo na kailangan sagutin pa yung mga issue na, ano ngayon kung tumakbo si Yorme? Ano pakialam ko? Tama, mali. Diba? Ganun lang kasimple yun Kung kayo talaga ay pinagbuti ninyo. Ang nangyari kasi, umangkla lang kayo doon sa endorsement ni Yorme. Inangklahan nyo lang yun. In-endorse ako ni Yorme at sinabi niya na hindi na siya babalik. So, bahala na. Bahala na yung serbisyo ko. Parang ano na lang ako, easy go lucky na lang ako pagating sa serbisyo ko. Bakit? Iniwan na sa akin ni Yorme to Sabi niya, hindi na siya babalik So ano ibig sabihin? Simple lang, madam. Hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo ng tama at hindi sapat yung ginawa ninyong trabaho bilang mayor. Kaya ngayon, nangangatog kayo na babalik si Yorme. Ganun lang kasimple. Kasi bakit ako mangangatog kung nagawa ko ng tama yung aking pagiging mayor? Ba't yung mangangatog? Di ba? Kung talagang magaling kayo at talagang nagawa nyo yung trabaho nyong mayor, hindi kayo mangangatog. Hindi nyo na kailangan pag-usapan si Yorme.
confident ako eh. Bakit? Kahit bumalik pa ilang yorme dyan, naayos ko yung trabaho ko, maganda yung serbisyo ko. Di ba? Ganun eh. Kaya lang madam, alam nyo sa puso ninyo na hindi nyo nagawa ng tama yung trabaho ninyo. At alam ninyo, marami nagre-reklamo sa inyo. Sa City Hall pa lang, ang dami na eh. Kahit mga sarili nyong tauhan, ang dami na po. Kaya takot na takot kayo ngayon. At ngayon, feeling ninyo, binitray ako ni Yorme, binitray ako ni Yorme. Excuse me po. Kahit ilang, ano ba yun, may tumalsik pa. Kahit ilang betrayal lang gawin sa inyo. Kung talagang magaling kayo, hindi kayo magwo-worry. He would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Naalala ko, Mayor, sorry, si Chicky Verhel po pala ito. Nung a few months ago, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba? Will depend on dating Manila Mayor Isko's decision? Tama po ba ito? Ano yung, No, what hindi does that, po. Hindi po. No po, never considered that. Parang you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. I was talking about him po na that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Yun po yun. Okay. Opo. Okay, so parang sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon. To reconsider. Dapat po. Kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin. Ayan na naman. Paulit-ulit siya dito eh. Kaya tingnan mo, dito pa lang, mga kababayan taga Maynila, sablay na ho dito si Mayor Hani Lacuna. Kasi umaasa lang talaga siya na hindi babalik si Isko Moreno. Kaya ganyan na nangyari sa Maynila. Inasahan lang niya na hindi babalik si Isko. Kaya wala halos siyang ginawa. Kaya tuloy nga ang lahat ng mga proyekto dyan sa kanyang termino. Bakit? Naging kampante na siya. Di naman babalik si Yorme. Kaya tuloy ngayon, nangangatog silang kasisip-sip kay Speaker. Kaya yung mga bata niyang mga congressman, yung isa si Chihuahua, si Mr. Rolex, di ba? Kaya sip-sip kay Romualdez para matulungan sa darating na eleksyon. Kasi nga, wala kayong magandang ginawa. Wala kayong prutas, ika nga. Wala ko kayong pwedeng ipagmalaki na trabaho. Wala kayong accomplishment. Ang accomplishment nyo lang, kasi may usapan kami ni Yorme. Di na siya tatakbo ulit. May usapan na kami, magre-retire na siya. Kaya ngayon, ngatog na ngatog kayo. At lagi po niyang binabanggit yon sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan. Grabe naman tong News 5. Nagsasalita si Lacuna pero puro picture ni Yorme. Kaya nai-insecure si Madam eh. Hindi, Madam, alam mo ko anong tawag dyan. Medyo sa tingin ko lang opinion ko lang to. Medyo na-insecure kayo kay Yorme, no? Nasabi. At lagi po niyang ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari. Ayun. Kasi sa akin po, mga kababayan, kung ikaw naman ay confident ka na maganda yung trabahong ginawa mo, biglang ikaw ay talagang nagugustuhan ng mga taga Maynila, kahit ang tumakbo pa dyan sikat na politiko, hindi ka mangangatog. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, tandaan ninyo, pagdating po sa local, iba ho ang klase ng labanan compare ho sa national. Sa national kasi, marami dyan, pasikatan dyan eh. Kaya nga yung mga hindi nananalong mga mayor, hindi nananalong mga kongresista, tumatakbo silang senador pag sikat sila. Bakit kanyo? Kasi nga,
mas madaling manalo pagka national, pag sikat ka. Kasi marami sa ibang lugar, boboto sa'yo kahit hindi ka kilala, kahit wala kang record na maganda, basta sikat ka, iboboto ka nila. Ganun ang national. Sa local, hindi. Sa local, anong nagawa mo sa amin? Anong ginawa mo dito? At ba't ka namin iboboto? Ganun sa local. Ibang-iba ho sa national. Di ba ho? Kaya nga, alam nyo, mga kababayan, nakakatawa ho itong mga sinasabi ni Madam Hani Lacuna na tipong parang katog na ngatog talaga sila na babalik si Yorme. Madam, eto lang ha. Eto lang, makinig kayo na maigi. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Bakit sa Caloocan, kahit isang quote-unquote sikat na politiko, pinakamaingay na politiko, sino? Si Trillanes. Pinakabida-bidang politiko, sino? Si Trillanes. Bakit ang mga taga Caloocan, yung mga local politicians sa Caloocan, hindi nangangatog kay Trillanes? Bakit hindi sila, kita nyo, hindi nyo napapansin? Hindi sino ba meron? Di ba sila malapitan? Hindi ko sila, alam mo yun, wala silang sinasabi kay Trillanes. Hindi sila parang natitreten, ika nga. Hindi sila nai-insecure kay Trillanes. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng mga taga-Caloocan kung sino talaga nagtatrabaho. Alam ng mga taga-Caloocan na hindi nadadaan to sa pasikatan. Trillanes, hindi porket maingay ka sa national media, mananalo ka na dito. Kaya hindi natatakot yung mga local politicians sa Caloocan eh. Hindi nyo napapansin? Bakit? Kasi nga wala namang kwenta ito si Trillanes eh. Sikat lang sa media pero wala namang nagawa. Oh. Anong ibig ko sabihin? Madam Hani Lacuna, kahit ba sikat si Yorme, kung meron talaga kayong nagawa diyan sa Maynila, hindi kayo mangangatog. Hindi kayo ganyan, puro bukang bibig nyo na lang si Yorme. Kasi nga, meron kayong resibo, ika nga. May prutas kayo na nagawa ninyo. Ang problema, madam, wala. Unang taon pa lang ninyo, alam nyo ba na nagrereklamo ng mga taga Maynila sa inyo? Parang, anong nangyari? Parang yung kay Duterte at dito sa administrasyon ni Marcos. Ganun na nangyari. Unang taon pa lang, nagrereklamo na yung mga tao. Nabudol kami. Tama, mali. Di ba? Yung mga supposedly accomplishment na ipagpapatuloy, walang nangyari. Yung pagdating sa mga criminality sa Pilipinas, lalong bumagsak. Di ba? Ganun na nangyari sa Pilipinas. Parang ganyan din nangyari sa Maynila. Sa Maynila, mula kay Isko Moreno, na sobrang naayos ang Maynila, marami talaga natuwa kay Isko eh. Okay, let's give him the credit. Talagang maraming natuwa kay Isko kahit pandemya. Nakita nila yung kanilang mayor, naramdaman nila kasi tandaan ninyo, sino yung dating mayor dyan? Yung nagtatapon ng basura tas pupulutin. Di ba? Si Yorme hindi ganun. Talagang nagtrabaho siya. Kita nyo, di ba? Nung pandemya, talagang naandun siya mismo sa Luneta. To the point, yung national government, ginagaya na siya. To the point, yung national government, talagang, wala hong masabi sa ginawa niyang serbisyo. Eto nga, mga kababayan, ngayon ko lang ewan ko kung nabanggit ko na ito, pero sasabihin ko sa inyo to. Nung huling nag-usap kami ni Pangulong Duterte, 4 na oras kami nag-usap nun. Over the singing in karaoke, nag-usap talaga kami. Ito seryoso ito. Ito yung isang bagay na gusto ko nang itanong sa kanya nun eh. Matagal ko nang gustong itanong sa kanya to, pero syempre ayoko yung may kaharap na iba. Nung wala nang kami dalawa nag-uusap, magkatapat kami. Binulong ko sa kanya talaga, Mr. President, di ba, alam naman natin, ayaw nyo talaga si BBM. Ganyan, di ba? Ako may tanong lang ako, sir. Yung totoo po, be honest, I would understand. Kasi po nung panahon na kinuwento ko na nag-isko kami. Tapos sabi ko sa kanya, Mr. President, yung totoo po,
meron ho ba kayong hindi nakitang maganda kay Yorme? Meron po ba kayong ayaw kay Yorme? Sabi niya, alam mo, wala akong ayaw kay Yorme, kay Isko. Ito talaga sinabi niya sa akin to. Bakit? Isko ba kayo ngayon? Kasi sinabi ko si Mocha tatakbo kay Isko kasama ni Isko sa District 3. Sinabi ko yan Alam mo, sagot sa akin ni Pangulong Duterte, sige, mag-Isko na rin ako. Ito, honest Ito, wala akong pambobola ito. Sinabi mismo sa akin ni Pangulong Duterte yun. Talagang, sasabihin ko ba ito in public kung kasinungalingan yun kung sitahin ako ni Pangulong Duterte. Sinabi niya talaga, Isko ba kayo ngayong itong 2025? Sabi ko po, opo, si Mocha po tatakbo under kay Yorme. Sabi niya, sige, mag-Isko na rin ako. I-set mo. Sabi niya pa talaga sa akin, i-set mo na mag-meet kami ni Yorme. Siya ho nagsabi sa akin yan. At sinabi niya pa, walang biro ito, sinabi niya pa sa akin, promise ko yan, a-attend ako sa campaign sortie ni Mocha sa District 3. Tapos iset mo na magkita kami ni Yorme. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabi ito para pangunahan si Pangulong Duterte. Kasi nakita naman natin na talagang nagtrabaho si Yorme during the pandemic. Talaga namang may trabaho siyang ginawa. Meron siya talagang na-accomplish. Si Pangulong Duterte, simple lang naman po na tao ito Simpleng-simple lang. Just do your job, whatever color o kahit anong partido, kahit anong alam mo yun, wala sa kanya yun Basta gawin mo trabaho mo. Imagine this. Alam niyo ba ilang beses na-appoint si Yorme sa time ni Pangulong Duterte? 3 beses po siya na-appoint doon. Pinabalik-balik po siya na-appoint. Ganun Kasi nga alam nila na nagtatrabaho itong mamanto. Yun ang difference kasi dito kay Madam Hani Lacuna. Si Madam Hani Lacuna, umasa lang doon sa nangako kasi si Yorme na hindi na siya babalik. Kaya tuloy naging kampante na siya. Hayaan mo na, okay na yan. Kaati na to. Kasi tandaan ninyo, nag-zero ang kalaban doon. Lahat ng inendorso ni Yorme, panalo. Last election, wala sa kalaban ng nanalo. Lahat sila panalo. Entire slate from councilor. Isa lang atang nakalusot o 2. Pero alam ko, isang councilor lang ata nakalusot Pero alam ko, entire yun. Talagang, ewan ko correct me if I'm wrong. Kasi nabanggit sa akin ito ni Yorme nun Lahat pumasok. Siguro, naging kampante ito si Ma'am Hani Lacuna. Na panalo naman na itong, wala na tayong makakalaban. Sino pa ba matindi nating kalaban dito? Si Yorme. Nangako naman siya sa akin na hindi na siya babalik. Ang problema, tandaan ninyo, ang Maynila, matindi. Ang Maynila, ang pinaka, masasabi nating, Pilipinas. Ano ibig ko sabihin? Pag may sinabi mong Tolonges, mga undisciplined people, marami dyan sa Maynila. Hindi pwede sa Maynila yung walang kamay na bakal. Hindi pwede dyan. Hindi pwede sa Maynila yung walang alam na mayor. Bakit kanyo? Iba ang Maynila. Iba ang Tondo. Iba talaga yung... Malaki ho kasi ang Maynila. Naandyan ho talaga yung... Kaya nga, di ba, pagka... meron tayong connotation na... pagka tarantado, nagtatago sa Tondo. Ganyan. Kaya kung wala kang alam sa Maynila, kakainin ka ng mga tao doon. Yun ang pinagkaiba ni Yorme Isko Moreno kay Hani Lacuna. Si Hani Lacuna, laking BBM. Laki sa laking mayaman. So, hindi ramdam yung hindi ho ramdam yung tao. Hindi ho pwede. Tandaan ninyo ang Maynila, masa ho yan. Kailangan ng mayor dyan, masa. Kailangan ng mayor dyan, yung talagang dumaan sa kanilang, alam mo yun, etneb. Minsan, di ba, inaano natin na bakit ganyan si Yorme, bakit sumasayo, ganyan ho kasi yung mga taga Maynila. Si Yorme ang nagsisimbolo ng taga Maynila. Bakit?
Eto. Si Yorme ay yung mismong laki sa hirap, etneb-etneb, tambay, na nagsumikap, na nag-aral sa ibang bansa. 'Di ba? Tandaan ninyo, nag-aral ho siya sa ibang bansa. Nakakuha ho siya, alam ko, talaga mga prestigious na eskwelahan sa ibang bansa. So, kaya niya makibagay sa masang taga Maynila, pero kaya niyang iangat ang buhay nila kasi nga ang utak ni Yorme, utak na worldwide, global. Kaya ang kanyang pangarap, 'di ba? Ang kanyang idol ay si Lee Kuan Yew, 'di ba? Alam mo, every time nag-uusap kami ni Yorme, yan ang isang bagay na lagi niyang binabanggit, si Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew. Akala ko nga kung sino Lee Kuan Yew yun. Akala ko taga-Ong Pin yun. Hindi, biro lang. Yung sa Singapore, 'di ba? Kaya tuloy ako pinag-aralan ko si Lee Kuan Yew kasi ayokong pag nag-uusap kami mukha akong tanga eh. Hindi, 'di ba? Alam mo naman pag nag-uusap kayo, alam mo pag yung kausap mo mukhang tanga eh. Banggit siya ng banggit, di mo alam. So, nung unang nabanggit niya sa akin si Lee Kuan Yew, pinag-aralan ko talaga si Lee Kuan Yew. History ng Malaysia kasi ang ang Singapore eh, bago maging Singapore. Sa talagang, alam mo 'yun, ang bilis pala ng transition ng Singapore. Kung paano nag-open yung kanilang economy sa buong mundo, pero antindi ng kamay na bakal ni Lee Kuan Yew. Kaya nga alam mo, nung naalaman ko natatakbo si Yorme muli sa Maynila. Ito, walang biro ito. Ito sinabi ko sa kanya. Boss, sabi ko, kaming Banatero susuporta sa iyo. Tulad ng pagsuporta namin nung 2022 election. Pero sana may isa lang akong kahilingan. Actually, dalawa pala. Dalawang kahilingan ko ay number 1, manatili ka for 9 years in Manila. Stay there. Don't run sa susunod na mga election for president. Stay there for 9 years. Sabi ko. Second, nakahilingan ko sa kanya, Yorme, gawin mong Singapore ang Maynila. Make it an example. And I am assuring you, hindi habang ko pa, no? Alam mo kung sino ako, no? Totoo, sinabi ko sa kanya to. Yorme, gawin mong Singapore ang Maynila. And I'm assuring you, you do not need to run for the presidency sa susunod pa. Yung taong bayan na ang sisigaw at magsasabing, Yorme, kailangan ka namin maging Pangulo ng Pilipinas. Gawin mo yung ginawa mo sa Maynila sa buong Pilipinas. Yun talagang sinabi ko sa kanya. Yun lang. Parang, sige, susuporta kami. Gawin mong Singapore ang Maynila. Kasi nagawa mo ng 3 years eh. Ang laki nung, kaya nga nagmukhang tayo yung kasunod mo eh. Hindi, sorry pero totoo yan. Kaya nga pinababalik eh. Kasi isipin mo bakit ka pa babalikin kung gusto sa'yo? Tama, mali. Imaginein mo pinababalik yung ex. Di ba sampal siya yun? Kunwari, ikaw ngayon yung boyfriend o ikaw ngayon yung girlfriend. Tapos sabi na ngayon ng karelasyon mo, pwede ba balik na lang yung ex ko? Ibig sabihin, nagkulang ka, ika nga. Ganun na nangyari sa Maynila eh. Pinababalik yung dati nilang mayor. O ganun din sa buong Pilipinas. Pinababalik ang mga Duterte. Bakit? Kasi kulang. Kasi hinanap yung 6 na taon ni Pangulong Duterte noon. Ngayon, hinahanap naman yung 3 taon ni Isko Moreno. So, hindi mo kailangan mapraning, mangatog, kung sa tingin mo, Madam Hani Lacuna, ginawa mo talaga yung trabaho mo bilang mayor. Hindi mo kailangan magsabi ng traidor. Hindi mo kailangan magsabi ng ganyan. Alam mo kung ba't mo sinasabi yan? Isang bagay lang. Hindi ka confident sa trabaho mo. Gusto nyong malaman kung gaano ka hindi siya ka-confident? Eto, tinanong siya tungkol sa baha sa Maynila. Tingnan nyo tinanong siya kung anong plano niya sa Maynila. Eto, sagot niya. Panoorin nyo. Kung sakaling kayo po ulit, ano pong bagong vision or continuing vision? Kunwari, kung kayo po uli ang maging mayor ng Maynila, anong gagawin niyo? Eto,
nyo po para sa syudad ng Maynila? Ano pong mga issues na talagang ipaprioritize po natin this time? Definitely po, social amelioration programs po ang tinututukan natin sa lungsod ng Maynila. Alam naman po natin na ang lungsod ng Maynila ang pinaka-densely populated city po, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Napakarami po nating kababayan ang Social amelioration program. Alam nyo ba ibig sabihin yan? Ha? Ito na naman yung lintik na ayuda. Ang ganda ng vision ni Madam, ano? Ang vision ni Madam mamigay. 'Di ba? Alam niyo po mga kababayan, alam niyo kung anong vision ni Yorme? Ha? Yung dignity. Ang lalim. Ang layo doon siya, mamigay na mamigay. Mag-ayuda. Ang social amelioration, yung tatanggap ka ng kung ano-anong mga gamit mula sa local government. Kay Yorme, paulit-ulit niya sinasabi, yung dignity, yung value ng buhay. Bigyan mo ng ang tao ng magandang at maayos na bahay, marangal, ika nga. Ibig sabihin yung something to be proud of, aayos ang buhay niyan. Eto, alam niyo ho ba kung anong, etong nag-iikot si Mocha? Alam niyo kung anong sinabi niya sa akin? Ito walang biro to ha. Inano niya kagad ako, nirebuke niya kagad. Sabi niya sa akin, Bay, pag meron kang nakakaaway sa karsada, alam niya kasing medyo war freak ako sa karsada. Dati yon. Pag meron ka nakakaaway sa kalsada, lalo na yung mga jeepney driver, tsaka mga tricycle driver, isipin mo na lang yung hirap ng buhay nila. Sabi ko, bigla ka naman nagkakaganyan. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, hindi kasi alam mo, nag-ikot ako sa Maynila. Alam mo yung itsura ng mga bahay na naandoon, yung nasa talagang sa squatters area. Yung dignidad talaga nila eh. Baon na. Yung, alam mo yun, yung hirap na sila eh. Ang pangit nung kanilang, alam mo yun, iskinita. Yung itsura ng sobrang dignidad. Kaya, sabi nga niya sa akin, intindihin mo na lang minsan kung bakit nagiging kamote sila sa kalasada. Yan yung sinabi sa akin ni Mocha. Alam mo, naalala ko yung sinabi ni Yorme. Yan ang isang bagay na gustong iangat ni Yorme sa Maynila. Yung dignidad. Yung dignidad ng mga nakatira doon. Kasi, pag ikaw nga naman nakatira ka sa walang dignidad o yung walang, alam mo yun, hindi maayos na lugar, hindi yung buhay mo, damay eh. Yung how you work, nagiging jologs ka na rin sa trabaho, pag may pagkakataong mangungupit, kasi wala yung dignidad eh. Yun yung sinasabi ni Yorme nun sa akin na kailangan bumalik yung dignidad sa tao, sa mga naninirahan. Kaya gawa natin ng maayos na ospital, maayos na mga condominium, maayos na eskwelahan sa mga mag-aaral. Para pag nakita nilang pag dito sa Maynila may dignidad ka, gaganahan kang mabuhay ng may dignidad. Gaganahan ka magtrabaho, gaganahan ka mag-aral. Kasi may dignidad yung buhay mo eh. May ika nga ay maayos, 'di ba? Even if alam mo yon, yung minimum lang yung kinikita mo dahil nga sa maayos yung tirahan mo. Hindi baboy, hindi ganon. Ganon ang vision ni Yorme sa Maynila. Si Madam, ang vision niya, ayuda. Alayo, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi ganyan ang tingin ng mga mayayaman sa mga naghihirap. Naintindihan niyo? Ang mga mayayaman, ang tingin lang sa mga mahihirap, magiging masaya na yan pag inabuloy mo yan. Pag binigyan mo yan ng pera, magiging mahappy na yan. Hindi nila alam na ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang sa pagbigay ng pera. Ang tunay na kaligayahan ay yung makita nila na yung gobyerno nila ginagawa ang lahat para sila ay magkaroon ng
maayos na tirahan, maayos na serbisyo sa ospital, maayos na eskwelahan. Pag nakita nila yon, doon umaayos yung buhay nila. Pero kung ikaw, wala kang alam, isa kang anak mayaman, anong gusto mo? Mamalimos ka lang na mamalimos. Kami nang bahala mamigay ng pera sa'yo. Kita niyo yung pinagkaiba? Tuloy. Maasa po sa atin patungkol po sa usapin ng kalusugan, ng trabaho. Yan po ang tinututukan po namin. In fact, ang atin pong ginagawa ngayon ay hinahanda po ang ating lungsod for a magnificent Manila by the year 2030. Kaya lahat po ng atin po mga programa at proyekto ay doon po nakatuon. Paano ho magkakaroon ulit, mababalik sa mapa ang lungsod ng Maynila. So kung lahat po ng programa nakatuon po dun sa Magnificent Maynila or Kita nyo na? Very generic yung sagot, ano? Halatang walang alam eh. Sorry nila po, ay ibig sabihin, ma-address po unti-unti yung pagbaha din sa Manila area. Ay, opo. Ay, naalala niya bigla. Ay, naalala ko, may problema kami sa baha. Dapat po talaga may master plan po yan. Kagaya po na nababanggit sa mga usaping nasyonal, yan po ang isa sa atin mga tinututukan din po. Alam niyo po ang Maynila is a low-lying area. Talagang catch basin po kami. Gusto niyo malaman ng sikreto? Eto, sasabihin ko sa inyo pagkatapos nito. Ng baha, galing po sa Quezon City, sa San Juan, sa Mandaluyong. Kami na ho yata ang sumasalo ng lahat po ng problema po sa baha. But kahit na ganun pa man po, ginagawan po namin ng paraan. Regular po kaming nagde-declogging at iniisip po namin kung paano po namin mariresolve itong problema. Yan ang problema kasi. Hindi nila alam kung paano ma-resolve ang flooding dyan. Alam niyo ho ba? Eto ikikwento ko sa inyo ito. I heard this from ayoko na lang pangalanan kung sino ito, pero very, very legit source. Nung panahon kasi daw ni Pangulong Duterte, alam niyo yung ginagawang dyan sa bay, yung nilalagyan ng lupa. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi niya, huwag ituloy yan. Nakinig po si Yorme nun. Kasi tandaan ninyo, local government nun si Yorme. Nakinig po, hindi tinuloy yung ginagawang yung transformation ng dagat dyan na magawing lupa. Ngayon daw, dahil nawala na nga, magtataka nga kayo, di ba? Bakit kaya nga yung mga Sofitel nagsara bigla, at saka itong isa pang hotel na dating ganda-ganda ng view dyan, biglang biglang humina. Kasi nga, dahil dyan sa pagtatambak ng lupa dyan, hindi lang po yan ang epekto niyan. Kaya alam nyo ho ba, yung epekto niyan lupa na yan, may nakausap akong senador, na ang sabi pa nga, yan ang dahilan kung bakit talaga bumabaha. Kasi hindi maayos yung drainage system na ginagawa dyan. Ang nangyayari, napupunta lang, saan? Sa Manila, sa Cavite, sa Las Piñas. Yung baha. Kasi hindi maayos yung pagkaayos dyan. At alam nyo, isa daw sa mga pumayag na ipagpatuloy dyan na supposedly, sana hindi matutuloy yan kung ginaya lang si Yorme, ay ito daw si Miss Ma'am Hani Lacuna di umano. Pinayagan niya na magkaroon ng anuhan dyan ng mga, alam mo yun, na gawing daw. Kasi daw, ito daw ang rason nila kasi nga, ubus na daw yung mga lupain sa may Maynila para sa pagtayuan ng mga business. Ibig sabihin, mas pinariority po yung siguro, mas malaking kita ng tax ng Maynila pag may mga negosyo. Tama nga naman, kung ikaw nga naman in check na magtatayo ng mga sugalan dyan, o pogo dyan, o di whatsoever, ipa-priority mo yung, di ba, yung business. Okay dyan, may tax dyan. Mas malaki kikitain ng Maynila dyan pagka tinuloy-tuloy gawin lupa yan. Yung problema, nagkabaha-baha. Kaya ngayon, they're trying to find ways para hindi magbaha ang Maynila. Ang problema, hindi naman po yun. Ang problema kasi,
kailangan mo ng isang mayor na meron vision. May vision pagdating mo sa mga issue na ganyan. Kailangan ba nating ilagay ito? Ano ba ang pakinabang natin dyan? Ano ang titimbang dito? Yung tax ba na makukuha natin o yung perwisyong maidudulot ng baha? Dapat ganun mag-isip eh. Ang problema, kung ang isip mo ay wala, kung mababaw ka lang mag-isip at iisipin mo lang, hindi, ang importante, kumita tayo. Kumita yung tax. Ha? Kumita yung... Kasi tandaan ninyo, syempre, pagka may mga business dyan, may tax yan sa local government. Oh. Malaki kikitain ng local government. Yun na ho yun. Alam na ho natin. Tapos gagawin, ayuda. Ayuda kaliwat kanan. Para saan? Oh, sabi nga nung congressman na isa, di ba parang sinto-sinto. Sa mahilig sa ayuda yun eh. Kilala nyo yun? I-comment nyo nga kung sino yun. Hindi, tandaan ninyo, pag ang politiko umaasa sa ayuda at hindi yung pag-asenso ng buhay ng tao, mababaw na politiko yun. Di ba? May kasabihan nga tayo eh. Bigyan mo ang tao ng isda. Kakainin lang niya yung gawin niyang fishball. Pero turuan mo ang taong mangisda, mabubuhay siya forever. Mabubuhay siya at aayos ang kanyang buhay. Kasi tinuruan mo ng isda. Hindi mo lang binigyan ng isda. Yun eh. Pag ikaw, politiko na panay ayuda lang, kasi nga gusto mo lang manalo. Hindi mo inangat yung buhay ng tao na iyong nasasakupan. Diyan pala, makikita mo na kung paano mamuno ito si Madam. Talaga nga naman, kung ganyan ka mamumuno, ma-insecure talaga ako kay Yorme. Kasi alam nyo, matalas ang iba ho kasi mag-isip si Yorme. Pag si Yorme Isko Moreno talaga nag-isip, para ho kasi siya talagang, pinag-aaralan niyo siya. Para ho siyang silikuan niyo talaga eh. Pag nag-iisip eh. Kayo ho mga taga Maynila, gusto nyo ba namumuno sa inyo ay yung walang pakiramdam sa inyo? Yung hindi nanggaling sa ilalim? Yan nga yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Gusto nyo maayos ang Pilipinas? Yan yung, alam nyo, yung nakausap namin siya, nung time na lagi niyang pinaulit-ulit yan eh. Ang pag-asa ng Pilipinas, kailangan magkaroon tayo ng presidenteng galing sa ibaba. Yung nakaranas talaga ng tunay na mahirap. Hindi yung galing sa Laki Salayaw. Laki Salayaw, Singot. Ay, mali. Laki Salayaw. Jeprox pala. Jeprox, Singot tuloy. Totoo naman eh. Kung dapat, ganun ang kunin nating pinuno. Yung galing din mismo talaga sa ilalim. Hindi pwede yung anak lang kasi di ganito, kaya anak ni ganyan. Hindi nyo napansin? Same. Kung ano nangyari sa national, anak kasi, eto binoto, Laki Salayaw, wala nangyari. Dito rin, sa Maynila, anak lang kasi ng mayor, walang nangyari. Kaya, ako, gusto ko talagang bumalik si Yorme sa Maynila. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.